Alam mo ba na may diet din sinusunod si Jesus and His disciples? At baka ito na ang swak na diet para sa'yo dahil una, ito ay healthy at masustansya. Pangalawa, affordable. At pangatlo, available sa ating mga palengke. At hindi ito fad diet o modern nutrition plan, kundi ito ay naayon sa kalooban ng Diyos. Dahil hindi lahat ng ginagawa o kinakain ng tao ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Kaya sabi ni Apostle Paul, whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Ngunit paano malaman ng tao kung anong mga bagay ang makapag-glorify at hindi? Kaya ang Diyos ay meron din siyang dietary plan para sa kanyang mga anak. Siya ang pinakamahusay na nutritionist dahil siya ang creator. Kaya syempre, alam din niya kung ano ang meron sa mga bagay dito sa mundo na maaring makakabuti o makakasama sa tao. At ang diet na dinesign ng Diyos para sa kanyang mga anak ay ang tinatawag na kosher diet. Kosher means fit, proper, or acceptable before God. Ito ang kosher na rooted sa scripture, not rabbinic tradition. At hindi lang ito tumutukoy sa mga uri ng pagkain nilikha ng Diyos, kundi sumasaklaw din ito sa ideya ng pamumuhay na naayon sa kabanalan ng Diyos. Ang kosher diet ay hindi basta health regimen, kundi isang covenant identity marker ng bayan ng Diyos. Ito ay isang paraan ng pagsasabuhay ng kanilang pagtatalaga sa Diyos. Yun ang dahilan kung bakit meron silang sinusunod na diet. So ano ang mga uri ng pagkain ang pwede sa kosher diet? Ito ang mga itinuturing na fit or acceptable before God. Simple lang. Number 1, pagdating sa mga hayop, ang utos ng Diyos as a master nutritionist ay ganito. Maaari ninyong kainin ang mga malilinis na mga hayop, gaya ng baka, kambing, manok at mga isdang may kaliskis. Pagdating naman sa prutas, mga gulay o mga halaman, as long as hindi nakakalason ay pwede at kung hindi ito contaminated ng non-kosher foods. Halimbawa, pakbet pero ang halo ay non-kosher gaya ng baboy, hipon, palaka o di naman kaya ginataang gulay pero may halong mga shellfish. So lahat ng fruits and vegetables ay pwede basta hindi kontaminado or walang halong non-kosher o yung mga tinatawag na mga kasuklam-suklam. Maliban na lang kung meron kang maintenance o meron kang karamdaman kaya kailangan mo rin mag-adjust sa bagay na yan. At para makita mo kung ano ang mga hayop na maaring kainin at hindi maaring kainin, ay tingnan lang at basahin mo mismo ang listahan na ginawa ng Diyos sa Leviticus chapter 11. Diyan mo makikita ang malinaw na distinction ng Diyos sa malinis at hindi malinis. So meron talagang divine health code ang Diyos, hindi lang para sa mga Hudyo, kundi para sa lahat ng gustong sumunod sa Kanya. Na para bang sinasabi niya na ito ang best diet para sa katawan mo anak, na ako mismo ang gumawa. Kaya sila Apostle Paul, Peter, John, Thomas, maging sila ni Mary and Joseph at syempre si Jesus ay wala sa kanila ang kumakain ng daga, aso, baboy, palaka, hipon, alimango at iba pang mga tinatawag na kasuklam-suklam dahil sinunod nila ang kosher diet. At ang kagandahan sa diet na ginawa ng Diyos dahil makikita mo lang ito mismo sa palengke. Kaya next time na mamalengke ka para sa pamilya mo, tandaan, kakain sila ng kung ano ang ihahain mo. Kaya piliin mo yung diet na disenyo ng Diyos dahil sa simpleng hakbang na yon, ipinapakita mo na nagtitiwala ka sa Kanya kahit sa pagpili ng pagkain. Ibig sabihin, sinusunod mo siya hindi lang sa malalaking bagay, kundi pati sa araw-araw na desisyon. So, make your plate a testimony of your trust and obedience to God. This is Bible Facts, another day, another truth cannot be silenced.